Kagulat World, may isang matinding balita na ang sentro ng aksyon ay lilipat sa puso ng Visayas. Oo, Kagulat World, sa Cebu. Sa bagong tayong SM Seaside Arena, posibleng idaos ang isa sa pinaka-inaabangang rematch sa kasaysayan ng ating basketball. Gilas Pilipinas kontra Australia. Hindi ito basta rematch, kundi isang pagsabog ng emosyon, redemption, at pagkakataong baguhin ang pananaw ng buong mundo sa ating national team. Matagal na tayong nasanay na ang pinakamalalaking laban ng Gilas ay ginaganap sa Araneta, MO Arena o Philippine Arena. Pero ngayon, parang sinasadya na ng tadhana na basagin ang tradisyon. Ayon mismo kay SPP President Alpanlilio, bukas ang pinto para sa Cebu na maging bagong tahanan ng Gilas Games. At hindi lang ito chismis, aktibo na raw ang negosasyon sa pagitan ng SPP at ng pamunuan ng SM upang gawin itong realidad. Target nila ay 2026, eksaktong taon ng FIBA Asia Qualifiers, kung kailan kailangan ng Gilas ang suporta ng buong bayan para makuha ang tiket patungong World Cup. At anong mas magandang paraan para simulan ang bagong yugto ng basketball sa bansa kundi sa isang lugar na matagal ng uhaw na makasaksi ng live Gilas action. Kagulat World, sino bang makakalimot sa laban kontra Australia noong 2018? Isang gabi ng init, tensyon at kahihiyan. Ang Rumble sa Philippine Arena ay naging headline sa buong mundo at ang reputasyon ng Gilas ay parang binagsakan ng langit at lupa. Pero tulad ng lahat ng istoryang may madilim na simula, may pagkakataon bumangon at ito na yon. Ang muling pagtutuos sa pagitan ng Gilas at Australia ay hindi lang para sa puntos sa scoreboard. Ito ay laban para sa respeto. Isang laban para ipakita sa buong mundo na nagbago na tayo. Na hindi na rumble ang headline kundi sportsmanship, puso at determinasyon. At bakit nga ba sa Cebu? Hindi lang dahil sa world-class ang SM Seaside Arena na itinatayo ngayon, kundi dahil deserve ng mga taga-Visayas at Mindanao ang pagkakataong maging bahagi ng pambansang laban. Ilang dekada na rin silang taga-suporta mula sa malayo, na nanood sa TV, sumisigaw sa harap ng screen, ngunit ngayon, posibleng maranasan nila ang lahat ng ito ng live, sa harap ng kanilang mga mata. Mula sa Davao hanggang Zamboanga, mas madali na ang biyahe papuntang Cebu kaysa lumipad pa ng Maynila. Isipin mo ang eksena, punong-puno ang arena, sumisigaw ang bawat fans, nagkakaisa ang buong Visayas sa isang sigaw, Laban Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang laban sa Seaside Arena, hindi lang Australia ang inaasahang kalaban ng Gilas. Kasama rin sa group stage ang New Zealand at Guam. 3 bansa, 3 laban, at 3 gabi ng sagupaan na parang pelikula sa laki ng stakes. Pero higit pa sa entertainment, ang epekto nito ay mas malawak. Sa ekonomiya pa lang ng Cebu, siguradong angat. Dadagsa ang mga fans, mapupuno ang mga hotel, kakain sa mga karinderya at restaurant, bibili ng merchandise. Magkakaroon ng bagong sigla ang negosyo, turismo at buong lungsod. Ito na ang tinatawag na sports tourism na kayang magbukas ng daan para sa mas malalaking oportunidad. Pero siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan na ang Australia ay isa sa pinakamabigat na kalaban sa buong Asia-Pacific region. Kilala sila sa matitipunong players, NBA-level talent at disiplina sa loob ng court. Pero hindi rin basta-basta ang Gilas. Sa ilalim ng bagong sistema at direksyon ng SPP, unti-unti nang binubuo ang bagong anyo ng ating national team, mas pinatibay, mas pinaghandaan at mas gutom sa tagumpay. Kung tutuusin, itong laban na ito ay parang battlefield ng puso. Sa bawat possession, bawat free throw, bawat block, bitbit ng Gilas ang pangarap ng sambayanang Pilipino. Ang Seaside Dinalim Over, kayang tumanggap ng libo-libong fans, may modernong amenities, at kayang i-host ang kahit anong international sports event. Hindi lang siya ordinaryong venue, isa siyang simbolo ng pag-angat ng sports infrastructure sa labas ng Metro Manila. At ngayon pa lang, kahit hindi pa tapos ang construction, ramdam na ang excitement. Para itong bagong bahay na sabik ng tumanggap ng mga bisita. At sa pagpasok ng Gilas sa bagong tahanan na ito, parang sinasabi natin sa buong mundo, handa na ang Pilipinas sa susunod na antas. Ang SPP sa pangunguna ni Panlilio ay tila unti-unti nang tinutugunan ng matagal ng hinaing ng mga taga-probinsya ang maging bahagi ng narrative na hindi lang ang mga taga-NCR ang may karapatang sumigaw ng puso sa harap mismo ng national team.
Ngayon, mas marami ng kabataang Cebuanos ang maaring mangarap na maging susunod na Gilas player dahil nakita nila ito ng live sa kanilang sariling lungsod. Iba ang epekto ng live experience, Kagulat World. Iba ang lakas ng inspirasyon kapag ikaw mismo ang nakasaksi. Sa lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang laban na ito ay hindi lang laban ng Gilas, laban ito ng buong Pilipinas. Isang pambihirang pagkakataon para magkaisa, para buuin muli ang imahe ng ating basketball sa mundo, at para maramdaman ng bawat Pilipino na sila ay bahagi ng kwento. Hindi lang ito laban para sa puntos. Isa itong laban para sa dangal, para sa respeto, at para sa kinabukasan ng basketball sa bansa. Kagulat World, sa bawat bagong balitang lumalabas tungkol sa posibilidad ng Gilas Pilipinas versus Australia sa SM Seaside Arena sa Cebu, mas lalong tumitibay ang paniniwala ng bawat Pilipinong basketball fan na darating na ang panahong ang ating pambansang koponan ay lalapit na rin sa puso ng mas maraming Pilipino. Hindi na lamang Metro Manila ang magiging sentro ng aksyon, kundi pati na rin ang Visayas at Mindanao, isang hakbang na hindi lamang makasaysayan, kundi tunay na makatao. Ito ang pagkataon ng mga taga-rehiyon na maging saksi sa live na laro ng Gilas at sa isang brand new arena pa na siguradong mapapa-wow ang buong mundo. Ang laban kontra Australia ay hindi lang basta isang rematch. Ito ay pagbura sa madilim na alaala ng Rumble noong 2018. Isa itong pagkakataon para ipakita sa buong mundo na ang Gilas ay hindi lamang may puso sa laro, kundi may dignidad at respeto rin sa court. Kung matutuloy ito sa Cebu, magiging simbolo ito ng pagkakaisa at pagbangon, isang tunay na redemption story para sa ating bansa. Hindi lang ito laban para sa puntos, kundi laban para sa dangal ng Philippine basketball. Sa ekonomiya naman, napakalaki rin ang impact ng ganitong laban. Sa dami ng inaasahang fans mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging ibang bansa, tiyak na daragsa ang turista sa Cebu. Ang mga negosyo, transportasyon at hospitality industry ay magkakaroon ng panibagong sigla. Mula sa simpleng tindero hanggang sa malalaking hotel chains, lahat ay makikinabang. Kaya't hindi nakataka-taka kung bakit all-out support ang ipinapakita ng lokal na pamahalaan at business sector sa planong ito. Mas mahalaga pa rito, Kagulat World, ay ang mensaheng dala ng hakbang na ito. Isang mensahe ng pagkilala sa mga fans na matagal nang naghahangad na mapansin at mapasama sa basketball narrative ng bansa. Sa bawat chant ng Laban Pilipinas, hindi lang lungsod, kundi buong sambayanan ang nakikisigaw. At sa bawat dribble ng bola sa SM Seaside Arena, maririnig natin ang tibok ng puso ng milyong Pilipinong sumusuporta sa Gilas, mula Apari hanggang Jolo. Kaya Kagulat World, habang papalapit ang 2026 at mas lumilinaw ang posibilidad ng laban sa Cebu, patuloy tayong magbantay at magdasal. Dahil kapag natuloy ito, tayo mismo ang magiging saksi sa isang pagbabagong hindi lang para sa Gilas, kundi para sa buong bansa. At sa bawat sigaw ng Laban Pilipinas puso, sa Seaside Arena, manusaan mang sulok ng Pilipinas, maririnig ang tibok ng bayan. Ito ang bagong yugto.